serve na warrant daw umano ng ICC, hindi po ito papasa doon sa fundamental requirement that a foreign warrant to be able to acquire authority, validity, and legitimacy, it must strictly comply with the mandatory constitutional requirement. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo. Ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Dumal-dumal na kaganapan dyan sa pamimwersa noong mga empleyado ng pamahalaan, and we all have the right to comment, by the way. Do not be scared, do not be afraid. Didiscuss din po natin yan. Sapagkat yung nangyari, nakakita tayo ng televised attempt to service or serve an unwarranted warrant. At televised din, napanood natin, napakarami, milyon-milyon, ay televised attempted kidnapping. Right there mismo sa loob ng ating Senado. Unwarranted warrant. Simulan po natin sa unwarranted warrant. Unwarranted warrant, pag pinakinggan ninyo, it's a legal contradiction. We talk of a warrant that is unwarranted. Sa Tagalog pa, kontrapelo. Ano yung unwarranted warrant? Ibig sabihin lang po nito, mainit pinag-uusapan, iginigiit. Meron daw warrant of arrest ang ICC. Assuming for the sake of our podcast this morning na merong warrant ang ICC. Tanong, automatic ba na may visa ang warrant na in-issue ng isang banyagang jurisdiction? Fundamental. Matagal nang pinag-uusapan, marami nang nagdiskurso, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan, nag-aantay pa rin tayo sa magiging pinal na hatol ng ating Korte Suprema. Unwarranted warrant. Kontrapelo, a legal contradiction, but it refers to a warrant that is without legal justification. Usually, a warrant of arrest, meron kang legal justification, meron kang legal basis. But a warrant that is without legal basis or without legal justification now becomes an unwarranted warrant. Hindi maaaring isilbi sa kahit na kaninong Pilipino sa ang mambahagi ng Pilipinas. Walang bisa ang ICC warrant hanggat hindi po ito striktong tumutupad o alinsunod sa itinatalaga ng ating saligang batas. No? Without a strict observance of the mandatory constitutional requirement, hindi po maaaring pilitin, ipuwersa sa pilitang ipatupad ang warrant na inisyu ng isang banyagang korte, ng isang banyagang jurisdiksyon. Bakit? Para po tayo klaro, ang dami nang nagpipilit na baluktutin, bend the law, disregard the law. Yan po yung ginagawa ngayon eh. Pasimplihin po natin, why is the ICC warrant is an unwarranted warrant? Kasi ho, a warrant to be constitutional, a warrant of arrest, both a warrant of arrest and a search warrant to be constitutional must satisfy strictly the mandatory constitutional requirement. Tanong, ito bang pinipwersang ICC? Kung meron mang warrant talagang ICC, did it satisfy strictly the mandatory constitutional requirement? The answer is no. Why? Punta po tayo sa ating saligang batas. Article 3, Section 2 of the Constitution. Para po hindi tayo malayo, basahin ko sa inyo verbatim. Ano yung Article 3, Section 2 of the Constitution? The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purposes or for any purpose shall be inviolable. Skip ko na po yung iba ron. Ito yung importante. No warrant of arrest. Malinaw po yun ha. No warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally. Personally, nino? Ng ICC ba? Ng NBI ba? Ng PNP ba? Ng isang sibilyan na may hawak-hawak na warrant na nagtatangkang iserve ang warrant ba? Hindi ho. You just have to go back and visit Article 3, Section 2 of the Constitution. Ano pong sinasabi? And no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Judge. Hindi po pulis, hindi po militar, hindi po NBI, hindi po yung mga traidor na kapwa natin Pilipino. Malinaw po ito by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses that he or she may produce. Malinaw po yun. Napakalinaw po ng ating saligang batas doon. Kaya itong sinisikap nilang ipilit na iserve na warrant daw umano ng ICC, hindi po ito papasa doon sa fundamental requirement that a foreign warrant
to be able to acquire authority, validity, and legitimacy, it must strictly comply with the mandatory constitutional requirement. And what is this mandatory constitutional requirement? You just have to go to Article 3, Section 2. Malinaw po dito. No warrant of arrest shall issue. Hindi raw po pwede at walang warrant of arrest ang mailalabas, maliban na lamang kung ito ay na-examine, napag-aralan, nasuri, nabasa mismo ng isang hukom, lokal na hukom, MTC, RTC, Court of Appeal, Supreme Court, halimbawa, upon probable cause to be determined personally, personal determination of the probable cause, whether it exists or not, to warrant the issuance of an arrest warrant. No, ito pong ICC, wala pong basihan yan. Pag binangga mo yung lahat ng justification, pati yung akala mong dating matatalinong mga jurnalista na ngayon para silang tulirot litong-lito kuno, bakit daw hindi pwedeng iserve ang ICC? Samantalang pag gusto nila yung ginagawa o gusto po nila yung topic, alam na alam nila. Ito very fundamental. Unwarranted warrant. Unwarranted warrant of arrest. Why? It is unconstitutional. We are not pushing, we are not advocating anything here, but the respect for our Constitution, we have to uphold, we have to defend, we have to respect our Constitution. Nakakahiya na tayo sa ibang bansa, nagiging sunod-sunuran tayo. Alam po ninyo yung floor mat, yung nasa bahay ninyo, nasa inyong banyo, nasa inyong garahe, floor mat, ano pong nakalagay doon? Di ba usual nakalagay dyan, welcome. Pero yung welcome na yun, tatapakan mo, papahira mo ng putik, papagpaga mo ng alikabok, kakaskarin mo yung sapatos mo bago ka humakbang at pumasok sa tahanan ng ibang tao. Nagiging floor mat na tayo, tinatapak-tapakan na tayo, hinuyurakan tayo, dinudumihan tayo, dinudungisan tayo. Yun po yung ating ipinaglalaban dito. Yun po rin ang hinihingi ng hakbang ng maisog. Yung transparency, accountability, peace, and security. And that goes without saying, yung ating dignidad bilang Pilipino. Dignidad bilang isang bansa, isang bansang Pilipinas, at ang ating dignidad bilang Pilipino na nagmumula sa isang dakilang lahi. Yun ang ating inilalaban dito. Kaya itong ICC warrant, it should be treated as an unwarranted warrant. Again, marami pong salamat sa 3,000 mahigit na live viewers po natin at sana ay patuloy kayong mag-engage, mag-like, mag-react, mag-comment at sana po yung mag-share yung nasa YouTube at yung nasa Facebook at patuloy po kayong mag-subscribe at mag-follow. So pag inyong tiningnan, unwarranted warrant sapagkat labag sa ating saligang batas, itong ipinipilit ng administrasyon ni Bongbong Marcos na isilbi, pwersahan itong unwarranted warrant ng ICC. Again, unwarranted warrant because hindi po ito mahigpit na tumutupad at sumusunod doon sa alituntunin o batayan na iginuhit, isinulat, nakatakda at may garansya sa ating saligang batas. You have to take a look at Section 2 of Article 3. Ulitin ko yung patungkol po, yung karapatan ng bawat tao na maging ligtas sa ating pamamahay, sa ating gamit, sa ating mga dokumento, sa ating pagkatao. At hindi po pwedeng makapag-issue ng warrant of arrest ang sino man nang hindi po ito dumadaan. Saan? Sa local courts. Malinaw Sino hong nagsabi? Si Atty. Vic Rodriguez po ba? Oo. Anong basihan niya? Yung ating saligang batas. Article 3, Section 2. Malinaw po dyan. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge upon examination, under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce. So local court lamang ang maaaring mag-issue ng warrant. Now, in the case of Senator Bato de la Rosa, hindi siya pwedeng kaladkarin palabas ng Senado at sasabihin na ito raw po ay in the guise of enforcing a warrant. Invalid nga yung warrant Invalid yung warrant hanggat hindi inaaksyonan ng Korte Suprema yung mga nakabinbin na petisyon sa kanila sa kasalukuyan. Yun ang nangyayaring problema. Nagkakaroon tayo ng crisis because it's taking some time already for the Supreme Court to act on the many pending petitions before them. And yung marami pong yan, it dates as far back as March 11, 2025. Isang taong mahigit na po ang lumipas. And with due respect to our honorable members of the Supreme Court, sana naman nakikita natin, nagkaroon na ng Senate siege, sinugod na ang Senado habang nagsesesyon, co-equal branch siya ng executive at ng judiciary. Sana naman, panahon na, hinog na, aksyonan ninyo. Nang sa ganoon, kung sasabihin ninyong may karapatan ng ICC at iserve ang warrant ng ICC, tapos ang usapan. Kung sasabihin naman ninyo na walang karapatan, walang personalidad, walang jurisdiction ng ICC, dapat itong idaan muna sa local court, tapos na rin ang usapan. Matitigil na ang abusong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. But until and unless the Supreme Court will actively engage dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi po matatapos ang problemang ito. Speaking of May 15, 2026, Biyernes, araw ng sahod sa ilan nating mga kababayan. Bago po tayo nag-live podcast ngayong araw, chinek ko ang palitan ng dolyar kontra piso kahapon po ay nagsara ng 61.64. Sabi, highest na yan. Ngayon po, bago tayo nag-live, ang palitan ay umakyat na ng 61.80. 61 pesos and 80 centavos.
Yung mga bumoto para sa impeachment ni VP Inday, tanungin po ninyo mga kababayan, ano na? Lumakas ba ang piso? Sumigla ba ang ating ekonomiya? Yan po ang itanong ninyo. Habang tayo po ay nagla-live ngayong araw, ang halaga ng dolyar kontra piso ay 61 pesos and 80 centavos. No? So pagkatapos ng unwarranted warrant, again, ano po yan, kontrapelo. It's a legal contradiction. Unwarranted warrant sapagkat wala pong basihan ang ICC na magpumilit na pwede po at may visa yung kanilang warrant. Hindi po. Hindi po. Hanggat hindi po ito dumadaan sa korte natin. Ang basihan po natin, marami na pong Republic Act na sinasabi, simple, huwag nyo na hong paguluhin ang inyong isipan. Just go to the fundamental law, which is our Constitution. And as far as I know, umiiral po ang ating saligang batas. Go check Article 3, Section 2. Malinaw po doon. And I read again before we move to the next topic. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witness he may produce. Bakit po mahigpit ang ating saligang batas? Bakit kinakailangan yung ating judge o huwes, yung lokal na judge ang mag-e-examine mismo, susuri, babasa, titimbang after examination ng kanyang testigo o ng complainant? Bakit kinakailangan judge mismo? Bakit hindi pinagkatiwala ng saligang batas sa pulis? Bakit hindi pinagkatiwala sa NBI? Bakit hindi pinagkatiwala sa ordinaryong tao na nagpipilit na mag-serve ng warrant ng ICC? Balik po kayo sa Section 1 ng Article 3. Yan po yung dahilan. Ano pong sinasabi nun? No person shall be deprived of life, of liberty. Liberty. Yan ang pakay ng arrest warrant eh. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ano yung due process? Balikan po ninyo yung Section 2, Article 3 of the Constitution. Yun yung proseso. Kinakailangan idaan mo sa local court yung pagpoproseso ng isang application for the issuance of a warrant of arrest at hayaan mo yung local judge, yung ating mga lokal na hukom, hindi banyaga, hindi ICC, wala silang jurisdiction. Huwag nating isuko ang ating soberanya at ang ating dignidad. Yun po yung topic natin nung last live natin. So yan po, unwarranted warrant. Tuloy po tayo dito sa attempted kidnapping. No? Para lang po hindi kayo matakot yung mga ibang media practitioner, whether mainstream media or social media influencers, ang lagi namang ginagamit dyan, yung naabusong Article 154 of the Revised Penal Code. Ano po yung Article 154 of the Revised Penal Code? Yung ikinakaso. Hindi ko po kaibigan ito, although kilala ko para lang po lagyan natin ng tamang konteksto at maging objective tayo. Yung tanyag na media personality, whether traditional media siya before, hanggang ngayon yata, at social media si Jay Sonsa, sama mo na si Eric Celis. Ang dami nilang kaso, yung paglabag daw umano sa Article 154 of the Revised Penal Code, yung unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Lagi pong ginagamit yan. Himayin po natin, ano ba yung laman ng Article 154 ng Revised Penal Code? Ang pinagbabawal po rito, yung ikay nagpa-publish or causing to be published any false news which may endanger public order or cause damage to the interest or credit of the state. Number one. Pangalawa, yung encouraging disobedience to the law or to the constituted authorities or by praising, extolling, or justifying any act punished by law by the same means or by words, utterances, or speech. Bakit mahalagang banggitin ko ito? Hindi ho ba ang daming mainstream media, yung mga journalista, they're guilty of this. Article 154, violation of Article 154 of the Revised Penal Code. Bakit natin nasabing they are guilty of having committed a violation of Article 154 of the Revised Penal Code? Yung paragraph 2 po doon, ano bang ginagawa nila? They're praising, pinupuri nila, dinadambana nila, ginajustify nila yung pagsisilbi ng isang unwarranted warrant. Bakit sila hindi kasuhan? Hanggat hindi dumadaan sa local court ang warrant ng isang international tribunal or international court, walang bisa yan, hindi kinikilala yan na ayon sa ating saligang batas. Sila ay guilty, parang tuliro. Bakit hindi isineserve, hindi hinahayaan ng bagong mayorya, ng bagong Senate President, yung pagsisilbi ng isang warrant? Kasi naiintindihan ng isa kong kapwa-abogado at ngayon Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano, na walang jurisdiction ang foreign tribunal or foreign court to enforce their warrant sa sino mang Pilipino. Alam niya yung batas. Ang sinasabi niya, run it through the local courts. Sinabi rin niya, malinaw. Kung sasabihin ng local court na may jurisdiction ang warrant ng ICC, wala tayong magagawa sapagkat maaari ka namang kasuhan ng obstruction of justice pag pinigil mo. Pero hanggat walang desisyon ang Korte Suprema, babalik at babalik tayo na yung ICC warrant na yan ay isang uri ng unwarranted warrant. Walang bisa. It failed to strictly comply and satisfy the mandatory constitutional requirement or limitation. And what is that strict constitutional mandatory limitation?
puntahan po ninyo yung Article 3, Section 2. Uulit-ulitin ko sapagkat mahigit na po tayong 4,000 ngayon na live viewers. Ulitin ko, ang basihan ng ating sinasabing bakit ito'y isang unwarranted warrant. Bakit walang visa? Ang warrant na pinipilit i-serve sa isang kapwa nating Pilipino, tanggalin mo na siya isang personalidad, na isa siyang dating chief PNP, siya kasalukuyang senador, hindi ho. At the end of the day, katulad niyo siya, katulad niya ako, katulad na tayong lahat Pilipino. Hindi mo dapat pahipuan o mapahipo man ng kahit na sinong banyaga ang Pilipino at persahang dakpin. Bakit? Unconstitutional nga ho eh. Basihan natin sa Article 3, Section 2. Malinaw po yan. Basahin ko ulit ha. No warrant of arrest by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce. Tanging judge lamang ang maaaring magsabi kung nararapat bang bigyan ng lokal na warrant at bigyang daan ang banyagang warrant tulad ng ICC. Ngayon, malinaw sa ating konstitusyon na bawal yan. Maraming practitioner, lalo na ang mainstream media, na kanilang pinupuri, ginajustify, dinadambana, dinodiyos, sumasampalataya sa ICC at ang kanilang warrant. Sinasabi dapat i-serve ang warrant laban sa isang senador. Hindi ba't yay malinaw na paglabag sa Article 154 ng ating Revised Penal Code? Yung iyong pinupuri, yung iyong dinadambana, yung iyong dinodiyos, yung iyong pinagbubunyi, pinagdidiwang, ginajustify mo yung isang aksyon o kaganapan na punishable by law. Hindi mo maaaring ipilit ang isang bagay na unconstitutional. Ang tanong ko lamang, bakit pagka ikaw ay nagsasabi ng totoo at katotohanan at minumulat pilit ang mata ng ating mga kababayan sa kalabisan ng gobyerno, nakakasuhan ka agad ng paglabag ng Article 154 of the Revised Penal Code. Bakit? Yung mga kilalang journalista na miyembro ng mainstream media, tinutulak nila, inuudyukan nila ang ating NBI, ang ating CIDG, ang ating PNP na iserve ang isang invalid or unwarranted warrant. Di ba't malinaw na paglabag yan sa Article 154 ng ating Revised Penal Code? Ngayon, tungo po tayo dito sa attempted kidnapping. Nakita ng lahat ng Pilipino. Televised eh. Yung attempted kidnapping, televised. Bakit po attempted kidnapping? Ano po ba yung sinasabi ng ating Revised Penal Code? Attempted kidnapping sa Article 267 po yan ng Revised Penal Code. Pero bago po tayo tumungo dyan, nais ko lamang tumugon doon sa tanong ni Ames David. Kahapon ho, ay meron akong posting at malinaw po doon sa aking pinost kahapon. Basahin ko po ulit para lang po alam ninyo ha. Ang aking naging pahayag kahapon, walang kinalaman at inosente ang hepe ng NBI OCTD. Meaning, hindi po yung hepe ng NBI. Alam mo ninyo, maging mapanuri muna kayo, basahin muna ninyo. Iba po yung hepe ng NBI, iba po yung hepe ng National Bureau of Investigation, Organized Crime and Transnational Division. Yun po yung sinasabi ko, yung hepe po noon. Yung kinikilala sa tumutugon sa at lumilingon sa tawag na Attorney Jerome Bomediano. Wala po siya doon sa pinangyarihan ng pag-atake o siege diyan sa Senate. Ang sinasabi ko po, walang alam at inosente yung hepe ng NBI, Organized and Transnational Crime Division, NBI OTCD. Walang kinalaman ang hepe ng NBI, Organized and Transnational Crime Division na lumilingon sa pangalang Attorney Jerome Bomediano. Bakit po tayo nag-post ng ganun? Kagaya ng sinasabi ko, ang aking pong layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Madagdagan ang inyong kaalaman at kamulatan. At hindi ko kinakailangan popular ang ating pag-uusapan dito, ang aking paninindigan, basta doon tayo sa tama. Kaya ko po linahad yun, sapagkat meron ding lumabas noong Wednesday night, Friday na ho ngayon eh. Di ba Wednesday night, merong isang senador nagsasabi, nakusahan niya diretsyo, hayagan, na si Bongbong Marcos daw ang nag-utos mismo sa mga elemento ng NBI na dakpin at isilbi yung unwarranted warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Kahit pang sinong masaktan, wala siyang pakialam isilbi yung unwarranted warrant. Wednesday night. The following morning, may lumabas na papel, nagsisirculate sa social media, merong isang liham address kay Bongbong Marcos asking for the relief or essentially preventive suspension of 3 personalities in the NBI. Particular lang po tayo dito sa hepe ng Anti-Organized and Transnational Crime Division na si Attorney Jerome Bomediano. Kilala ko po kasi siyang personal. Isa po ito sa mga performing member ng National Bureau of Investigation. And I asked him, kamusta ka? Mukhang naiipit ka sa sitwasyong ito. Kaya ko lang po ilalabas ito bilang tugon sa tanong ni Ames David. Is it a statement? Yes. It is a statement and not meant as a sarcasm. It is a statement na walang alam yung Attorney Jerome Bomediano. Nakausap ko siyang personal at maghapon, nung Wednesday, siya raw ay nasa isang command conference ng NBI. He was never near GSIS building or the Senate at wala siyang inutos na magsilbi ng arrest warrant laban kay Senator Bato. Linalagay lang po natin to be fair to everyone. Wala po tayong pinipili rito. Doon lamang po tayo when we demand for transparency, when we demand for accountability, kailangan meron tayong sense of fairness and objectivity.
sinasabi na hinihiling sa taong inakusahan na siya ang nag-utos mismo sa NBI na arestuin si Senador Bato by all means, at all costs, regardless kung sino masaktan, basta't isilbi yung unwarranted warrant. Bakit ka naman susulat the following day sa taong inakusahan mo na naging sanhi, naging punot dulo, naging ugat ng barilan diyan sa Senado? Di ba't ang marapat gawin, mag-file ka ng resolution at i-convene ninyo yung Blue Ribbon Committee, ipatawag, isubpina yung 3 taong tinatarget mong suspindihin. Bakit? You have to assert yung pagiging co-equal branch of government ninyo. Inassault na nga kayo sinugod na nga kayo ng co-equal branch ng executive department Susulat ka pa doon sa hepe ng ehekutibo asking for the relief ng mga miyembro ng executive branch. Yun lang po sa akin. Dahil ang pangamba ko rito, kawawa naman yung mga kagaya nung yung hepe ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division Chief. Baka naman gagamiting scapegoat, baka naman gagamiting isasangkalang para maproteksyonan yung tunay na nag-utos ng siege or assault diyan sa Senado. Kawawa naman, demoralize yung mga professional men and women ng National Bureau of Investigation. Paano kung lehitimong Pilipino ang tatakbo na sa NBI? Kung demoralize ang ating mga ahente, ang mga opisyal ng NBI, dahil lamang merong gustong pagtakpan na naman ang administrasyong ito. Parang flood control din yan. Demoralize ang DPWH hanggang ngayon. The men and women of DPWH. Bakit? Ang ikinulong yung maliliit na tao